malalaman mo ang masigasig na naglilingkod sa Panginoon kapag ang bawat isa, yung kasigasigan ng isang tao sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, katumbas na nakita niya ng pagpapatawad sa kanya ng Panginoon. Kaya kapag ang bawat isa po sa atin ay nakaranas ng pagpapatawad ng Panginoon, mas lalo tayo maglilingkod sa Kanya. Mas mainam po yung halimbawa, isang nasa preso. Kapag sila ay, sabihin na natin, nakapatay ng madaming tao, then eventually, hindi kasi nila alam ang salita ng Panginoon, then eventually they heard about the love of the Lord Jesus Christ. And when they received the Lord Jesus Christ, ito po yung mga masisigasig talagang maglingkod sa Panginoon. Katulad ni Pablo. Isipin natin yung buhay ni Pablo. Ano yung gawain ni Pablo nung hindi pa siya mananampalataya? Siya ang tagapatay ng lahat ng Kristiyano. At alam naman natin, siya ang nag-instigate ng pagkamatay ni Stephen. Siya yung tiningnan muna. Sige, batuhin niyo. Siya yung nagbigay ng signal para batuhin si Stephen up to the point na namatay siya. Pero nang si Pablo ay makatanggap ng revelasyon sa Panginoon, mas lalo siyang naglingkod sa Diyos. Actually, mas nahigitan niya pa yung mga ibang disciples kasi nakapagpatayo siya ng madaming churches. Kung isipin natin itong mabuti, if we really wanted to build the kingdom of God or to serve God, we will do our best. That's why when we understand the real forgiveness of God, doon natin makikita yung pagpapala ng Panginoon. Sa ating mga buhay, kung isipin natin mabuti, naging matuwid ba tayo in our whole life? Ibig sabihin, naging wala ba tayong pagkakasala sa Panginoon? Sa palagay ho natin, sasabihin natin na, Pastor, malaki yung aking mga nagawang kasalanan sa Panginoon. Then when you have received the forgiveness of the Lord, then we must also share that forgiveness to others. In our own way, all of us believers, o tinatawag na mananampalataya, ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya tayong pagkatawag. We are all called as leaders in our own circle of life, circle of family, circle of friends. As long as nobody knows the Lord sa inyong circle, sabihin na natin sa workplace ninyo, sa family ninyo, sa mga kaibigan, sa neighbors, you are actually a leader. When God has given you the word regarding the word of God, alam mo yung katotohanan, pero hindi ka nakikibahagi sa gawain ng Panginoon, then what use is that? Some of us may say na, no, follower lang ako. Kasi nga, magtanungan po tayo ngayon. No? Tatanungin ko kayo. Mapapansin nyo rin ito sa sarili nyo. Ngayon, alam na alam mong leader ka kapag yung mga taong madalas nakakasama mo, sila'y laging sumusunod sa'yo. Sinong may ganon? Yung parang decision mo, ikaw lagi nasusunod. Sino may ganon? Sino may ganon sa inyo? Ayan, that's good. Ibig sabihin, may leadership yung iba sa atin. Yung iba naman sa atin, yung parang go with the flow lang. Ayan. Sino yung mga go with the flow lang? Ayan, mga followers kayo. Ang tawag nyo yung natural born followers. Wala namang masama doon. Not everyone is a leader, but you see, once you have received the message of God, message of salvation, you are already a leader, at least in your own circle. Kasi kapag hindi nila kilala ang Panginoon, siyempre, sino magpapakilala? Tandaan niyo itong mabuti you are accountable to your friends, to your family members, na kapag dating ng araw ng paghuhukom, magkikita-kita pa rin kayo. Sasabihin nila sa inyo, kilala mo pala si Jesus, bakit hindi mo siya shinare sa akin? Kasi nahihiya ako.
Nang dahil sa nahihiya ka, ako'y pupunta ngayon sa impyerno kasi hindi ko alam. Parang yun nangyari kay Lazarus. Ano ho? When there will come a time na darating yon. Kaya nga, tanggapin ho natin itong mabuti. Kapag alam mo ang salita ng Panginoon, accountable ka sa mga nakapaligid sa iyo. O, tanungin ko po ang bawat isa. Madami ka bang kakilalang hindi pa mananampalataya? Ibig ko sabihin mananampalataya yung tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. And not only that, yung meron na silang relationship sa Panginoon na. So ikaw bilang isang Kristiyano, ito, tingnan niyo po ito mabuti, nasa simbahan ka ngayon, nakikinig ka, o at least yung mga nanonood sa atin, nakikinig sila. Ngayon, ikaw ngayon ay considered na believer kasi you're trying to seek the word of the Lord. Okay? Sa mga kaibigan mo, kakilala mo at kapitbahay mo, 1 to 10, ilan ang hindi Kristiyano? Yan. Alam niyo ba na responsible kayo sa kanila? Pastor, nahihiya kasi ako, ganyan. Alam niyo po, I'll give you an example. Ako kahit na mapahiya ako sa mga kaibigan ko, lalo na naging pastor ako. Kasi ayokong darating ang araw, sasabihin nila sa akin na, kilala mo pala ang Diyos, but di mo sinare sa akin si Jesus, parang ganon. So ngayon, even though na alam ko yung karakas nila, kasi pare-parehas kami mga siraulo nung high school. Ngayon nagkita-kita kami nung minsan. Tapos nalaman na namin yung mga kanya-kanyang trabaho, ano yung kamusta na yung buhay, etc. Ganyan. Then, nalaman nila nagpapastor ako, pastor wala, pastor! Mano po, pastor? Ginagano nila ako. As in, they're mocking me, no? But it's okay. Alam ko naman kasi, no? But eventually, nung medyo lumalim na yung mga usap-usapan namin, kasi sila nagiinuman eh. Ako, humingi lang ako ng Sprite para umupo sa kanila, no? Then, alam niyo yun, nung lumalalim na yung usapan, na-share ko si Jesus sa kanila. Ayun na, magpipilis na si pastor, sabi nila sa akin. And they started mocking me. Na dito, iba na lang ang usapan natin. Okay, listen to this Nung nag-change topic because they don't want to listen to me, my hands are free. Na hindi nila pwede sabihin sa akin someday na kapag sila'y napunta sa impyerno, hindi ko sila sharean. Lahat ng kaibigan ko po na-sharean ko. May mga tumanggap, may mga hindi. At may mga lumalim, meron din yung okay lang. Pero at least to the point na I can say na up to this point, wala akong kaibigan na hindi ko pa napatanggap o sinubukang patanggapin kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Tanungin ko po ang bawat isa sa atin, how about you? Na-pressure naman ako sa pinagagawa ni Pastor. Na-pressure. Huwag po kayo mag-alala kasi tuturuan ko po kayo kung paano. We are leader by at least in our own circle. Kailangan po nating tanggapin ito. That all of us must shine for the glory of God. Matthew chapter 5 verse 16. Sabi niya dito, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So let your light shine not for yourself, but for the glory of God. Each one of us have this what we call talent or calling. Meron tayong panawagan na tayo lamang ang makakagawa nun. Na kapag tayo namatay, hindi na ito lalabas sa ating hinaharap, hindi yan lalabas sa inyong mga anak, o hindi rin yan lumitaw nung nakaraan. Kaya kapag ikaw ay nilibing, kapag tayo ay lahat mamamatay, ikaw ay nilibing at hindi mo nagampanan yung sariling panawagan, yung panawagan na yan ay ililibing kasama mo. Tandaan ho natin itong mabuti. Kaya bawat isa sa atin dapat gampanan po natin yung panawagan ng bawat isa. Kasi God wants us to shine o magliwanag tayo sa ating mga circle of friends. Katulad po lang ating mga napag-usapan nung minsan, ang bawat isa po sa atin kasi ay may panawagan sa fivefold ministry. Each one of us has this calling. At we must know what are those callings. Kasi eventually yun yung ilalakad natin. Kasi through that calling, doon tayo magliliwanag. Okay?
Kasi I want you to understand that your talent, that God-given talent, must shine to the world. Must shine para mag-glorify sino? Si Jesus. Through you. Na magaling kang leader, eventually lahat sa'yo nakikinig. Hindi mo maintindihan na, alam niyo po kasi nung high school pa lang kami, mga siraulo yung mga kasama ko, no? Pero ako, ang iniisip ko kasi palagi, gumagastos si mama ko sa si papa ko ng malaking pera para pag-aralin ako. Eh sila gusto-gusto nila nagkakating. Sinasaban nila ako, kating tayo. Ayoko. Kayo mag-cutting dyan. Bahala kayo dyan. Tapos yung mga follower na go with the flow, cool ang mag-cutting. Tara, mag-cutting tayo. Wala, yung mga follower, kami mga leader, hindi kami mabilis ma-influensya sa ganyan. Tapos sisermonan mo pa sila. Bahala kayo pag bumaksak kayo. Ganyan. At alam niyo ba, nung graduation namin, ang tindi. Kasi nung graduation namin, pagdating namin talaga sa yung mag-aakyat na kami sa stage kasi graduate, no? Pasang-awa pa talaga ako nun. Pero alam niyo po, ang matindi dito, yung mga classmate naming mapag-cutting nun, nag-attend pa. Sabi ko, hindi naman sila nahiya. Talagang umattend pa. Sa Holy Angel po kasi kami. Talagang andun pa sila sa benches, no? Buti ka, tol, no? Nag-graduate ka, no? Sana sa'yo na lang ako sumama. Kamot ulo na lang ako sa isip ko. Kayo kasi. Alam niyo po yun. Ang point ko dito is, when you have this kind of gift, you must use it to influence others. Lagi ko nga pong sinasabi sa inyo na we, as a family, we could live just a normal life. Ibig sabihin, magtayo ng sariling bahay, magtrabaho, at mag-attend na lang kami sa ibang church at magsaserve kami doon. Pero ang panawagan kasi sa amin ng Panginoon, yung gawin namin kung ano yung ginagawa namin ngayon. Specifically po, ako bilang tinawag na magpastor, magpapastor ako. Ang buong ministry po, tinawag para sa mga makatulong sa mga bata, kaya po nagtayo ng school. Alam niyo bang ang laki ng problema ng school yan? Mag-handle ng school is not a joke. Okay, it's not a joke. Mag-handle ng church, it's not a joke. I mean, kapag gusto ko lang matanggalan ng problema sa buhay, alam mo, kapag nag-aaway-away na kami kasi may mga conflict sa school, may mga conflict na kailangan ayusin, hindi kami magkasundo, alam niyo, sasabihin ko sa kanila, kapag nagmi-meeting kami, sara na natin. Para tapos ang usapan, sara na natin yung school, sara na natin yung church. Magkanya-kanya na lang tayo. Then eventually sasabihin ko, para saan pa na tinawag tayo ng Diyos dito? Kasi alam niyo po, pag nagkakaroon kami ng argument sa bahay, pag nagbigay na ako ng word, tapos na yung usapan. Ibig sabihin word, yung biblical aspect, tapos na yung usapan. The Lord called us to do this, kaya harapin natin yung mga different trials and tribulations. Yes, mahirap, pero harapin natin. Yan. We are all called to shine. We are all called to ipakita natin ang ating liwanag sa mundo at nang si Lord ay mag-glorify. Basahin nga natin yung Matthew chapter 5. Magsimula tayo sa verse 13 para mas maliwanagan ho tayo dito. Sabi niya dito, you are the salt of the earth, but if the salt has become tasteless, how can it be salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under the foot by men. Isipin nyo na lang ang asin na walan siya ng pagkaalat. Anong gagawin nyo sa asin na yon? Ang gagawin? Itatapon mo na kasi nawala na siya ng alat. Diba? Alam nyo po, ang bawat isa sa atin, meron tayong tinatawag na sariling alat o kung sa baga, panawagan o yung purpose. Ang purpose ng asin ay maging maalat. Okay. Ang purpose ng isang mangga ay magbunga. Kaya nga sabi ng Panginoon dun sa fig tree na wala kang bunga,
naway wala nang kumain sa'yo simula ngayon. Kaya nga, yung mismong puno na yan ay natuyo. Ang lahat ng bagay na nawawalan ng silbi sa kanilang panawagan, ibig sabihin, hindi nila ginagawa ang kanilang sariling panawagan, ay nawawalan ng silbi dito sa mundong ito. Kaya ang asin, ang silbi ng asin ay maging maalat. Ang silbi ng isang puno ng mangga ay magbunga ng mangga. Kaya nga yung puno nating mangga, ang daming sobrang mangga. Kung gusto nyo po, meron tayo yata doon ngayon. Nakakalat na lang. And sobrang madaming bunga, alas 2 ng umaga, naputol yun. Okay, yung kanyang sanga. Nagulat kami, kala namin kung sinong Superman na dumating. Kami ni Pastor yung lumabas kasi talagang bumagsak eh. Gulat kami. Pero alam niyo po, yun yung purpose. Ngayon, tanungin natin, ano ba ang purpose mo? Ano ba ang dahilan mo ba't nabubuhay ka dito sa mundo? Tanungin nga natin ang bawat isa. Ano ang dahilan mo bakit ka nabubuhay dito sa mundo? Ang tawag doon, yun yung saltiness mo. Kapag nawala yung saltiness mo, ano pa ang, huwag kayo ma-offend ha, ano pa ang silbi mo at nabubuhay ka pa? Masakit man pakinggan. Pero kailangan nating gampanan ang ating panawagan. Makinig kayo mabuti. Isang example po sa akin. Tinawag ako ng Panginoon na bilang magpastor. Tinawag niya ako specifically sa lugar ng Amsik. Okay? Ngayon, pag hindi ako nagpastor, ano pa yung silbi ko sa harapan ng Panginoon? Yun yung panawagan ko eh. Yun yung panawagan ko. Hindi ko sinasabi lahat pastor ha. Yun yung panawagan ko. O kung sakali magpastor man ako, pero nagpastor ako sa ibang lugar, besides where God has called me sa Amsik, ano pa yung silbi ko? Yung purpose ang tinatawag po natin dito. Madami pong nag-o-offer sa akin, dito ka nila magpastor kasi dito madaming pera. Sinabi ko sa kanila, kung gagawin ko lang ito para sa pera, hindi na ako magpapastor. Magbi-business na lang ako. Ayoko po kasi yung notion na ginagawa yung ministry para pagkakitaan. This is not my conviction. Okay? Hindi ako naniniwala sa gano'n kasi naniniwala ako ang bawat isa kailangan magtrabaho. O sabihin mo sa katabi mo, magtrabaho ka. Kasi nagtatrabaho ba tayo? Magtrabaho ka. Ayaw niyong kalbatin yung mga walang trabaho. No? Huwag kayo maya. Trabaho ka. Okay? Ang bawat isa sa atin, tinawag tayo magtrabaho para tayo mabuhay. Ulit-ulitin ko, ang hindi marunong magtrabaho, walang karapatang kumain. Huwag niyong titiran ng pagkain yung mga hindi nagtatrabaho. Pastor, nagwawala kasi kapag hindi mo titiran. Sumbong niyo sa pulis. Okay, ang point dito is, we must not lose our purpose. Meron tayong talent sa music, gamitin natin para sa Panginoon. Meron tayong talent magturo, gamitin natin sa children's church. Meron tayong talent na magluto, magluto tayo para sa Panginoon. Tumulong tayo. May talent tayong pagiging malinis. Sino meron ganon? Sanay kayo sa madumi. Hindi maganda yun. Si Ate Roda, galit sa dumi yan. Okay. Lahat kami napapagalitan kami sa bahay. Ang putik-putik na naman dito. Nahawa ako. Okay. Kaya lahat ng mga bagay, actually ako po, hindi ako makapagtrabaho pag madumi yung paligid ko. Nawawala ako sa focus. Kaya nung una nagtatrabaho ko dun sa kwarto lang, kaya pinagawa ko ito. Nung naayos ko na to, medyo tuloy-tuloy na yung flow ko. Walang problema. Kaya nga, gusto ko sana lagi itong malinis. Kaya pakiusap ko lang po kung paano po natin dinatnan yung banyo nating malinis. Ganun din po nating iwan. Ano ho? Kasi, besides, this is the house of God. This is the place of worship. Kaya igalang po natin. Pakikiusapan ko na rin po sa ating may mga baby. Ano po?
Okay lang magdala ng baby, pero huwag niyong gagawing, halimbawa, meron kayong mga toddlers dito, pakakainin sila ng chips dito. No, igalang po natin, this is a place of worship. Amen? Okay lang po na dito sila, kapag gusto niyo silang pakainin, pakiusapan ko lang po na labas tayo, tapos doon sila pakainin. Ano ho? Hindi ko po sinasabing pwede tayong uminom. Pero wag yung ang tawag mo dito, yung talagang merienda habang nakikinig kayo sa akin. Ayoko yun. Okay. This is a place of worship. A place to listen to the word. Okay? Now let's go back to the topic. Let your light shine for the Lord. Verse 14, sabi niya dito, you are the light of the world. A city is set on a hill that cannot be hidden. Nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and gives light to the whole house. So let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Question kasi dito is, Pastor, how can we be a light of the world? How can we be a light of the world? Bigyan ko po kayong isa. Meron tayong 3 points dito. Number 1, you need to start thinking in your every decision, in your every word, in your every action, must always be in line with the Word of God. Ulitin ko Your thinking, decision, and your action, everything that comes out of your mouth must always be in line with the Word of God. Pastor, paano yun? Ibig sabihin nito, magbasa ka na magbasa ng Biblia. Basics in life, basahin mo ang Proverbs para, ang tawag mo dito, maging accustomed tayo sa mga kagustuhan ng Panginoon. O bigyan ko kayong example, no? Ang sabi ng Panginoon, mahalin natin ang ating kapitbahay katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya kahit napasaway ang iyong kapitbahay at hindi marunong makisama, ano ang gagawin natin? Ipanalangin na lang natin sila. Ano ho? Pastor, patuloy ba tayo magpapaapi? Katulad po sa atin dito, alam niyo po itong pader na ito sa school natin. Sa school up to here. Dito hindi na nila magawa pero doon sa bandang school, tinatapunan nila ng mga iba't ibang klase ng basura, isang mga anumang hayop. Nag-uusap nga kami ni Mama Dang minsan, ano bang gagawin natin dito? Tapos bigla akong naisip yung word ni Lord na love your neighbor. Lord, love your neighbor. Dito ka talaga mauhubog sa salita ng Panginoon Kaya alam niyo po, hinayaan na lang namin. Kaya, ang ginawa namin, sinunog na lang namin yung mga kanya-kanya, yung mga basura nila. Ito pang masama dito, no? Ito pang masama dito. Ikwento ko lang sa inyo. Sinunog namin, nag-usok. Aba, sila pa ang nagpabarangay. Pambira. May punta, nagkakape ako dito sa labas ng isang Sabado. May dumating. Tao po. Sino po sila? Sabi ko. Sa barangay po. Ano pong problema, kako? Nagsusunog po kasi kayo. Bawal po kasi yan. Bawal? Sino nagsumbong? Sabi ko sa kanya. Yung banda doon po kasi may mga hika sila, ganyan-ganyan. Yung anak po nila may hika na ganyan. Ay, ganon. Sabi ko, bawal magsunog. Alam mo ba yung sinusunog namin? Basura nila na tinapon dito. Ay, ganon po ba? Sabi nila sa akin. Opo. Gusto ko po, sabi ko sa kanya, andito ka na rin. Gusto ko punta ka dito sa gilid nito kasi may mga nakasabit na basura dyan, kako. At yung mga basura dyan, alam nyo ba yung sinasabitan nilang basura dyan? Ang harap niyan, kantin. Kapag nagkasakit yung mga estudyante namin, sa inyo ko isisisi. Pwede ba yun, kako? O sige po, gagawa po natin ng paraan. Pero hindi ko na masyadong in-emphasize no na kasi yung nung nakita ni Mama talagang nagwawala pa siya.
Chill lang. Love your neighbor. Alam niyo, ang hirap talaga, no? Pero sabi kasi, ito yung utos ng Panginoon sa atin, eh. No? So yan, let your light shine. At makita ng tao na, ang tawag mo dito, yung kabutihan ng Panginoon na nanggagaling sa iyo. Kasi yung every action mo, yung every word mo, ay nakabase sa salita ng Diyos. Amen. Okay. Think about this, people of God. Everything that you meditate in your mind goes down in your heart and eventually will become your action, your decision, and everything that comes out of your mouth. Ulitin ko lahat ng pumapasok sa isipan mo, bababayan sa puso mo, at ito ang iyong magiging bukang bibig, ito yung magiging decision mo, at ito yung magiging action mo sa lahat ng bagay. So kung ano yung nilalagay mo palagi sa isip mo, yung meditation, yun ang gagawin mo. Pastor, ano ibig sabihin ng meditation? Bigyan ko isang example ng meditation. Yung pamangkin ko si Casey, gusto niya ng laptop na bago. Gusto niya yung Apple, yung pinaka-latest. Ino-offer siya ng auntie niya. Tulungan kita, kuha tayong second hand, mas mura. Pero siya nakafocus, hindi, gusto ko brand new. Talagang nag-ipon siya, and etc. Then eventually, ewan ko, siguro within this month, pupunta silang family sa Singapore. Tapos sabi niya, bibili niya siya ng laptop niya. Aba, nakumpleto mo na yung Pangkel, nakumpleto ko na. Bibili ako ng bago, brand new, all mine. Nakita niyo yung focus doon. Kasi si Casey, ilang beses ang sinabihan na, ang tawag mo dito, second hand ka na lang, ito na lang bilhin mo, ito na lang, mas mura, ganyan. Yung focus niya, alam mo yung meditation, mag-iipon ako kasi gusto ko brand new. O, nakamtan niya ba? Yes. Meron din yung mga iba, yung meditation nila ganito, gusto ko ng bahay na ganito. Kaya ang ginagawa nila, as a part of their meditation, bibisitahin nila yung bahay na yon, tinitingnan nila kahit na bare bones pa lang, tawag mo dito. Pero in their heart, gusto talaga nilang bilhin and eventually mabibili nila. O, bigyan ko pa kayong isang example ng meditation. Ito, medyo negative to na. Halimbawa, yung meditation mo ay yung kagalit mo. Yung kagalit mo sa buhay. Alam ko pa, may mga ganun tayo sa buhay, no? May at least isa. Isa na, yung pinakamamahal natin, no? Ang tawag mo dito, kapag kakain ka, siya yung iniisip mo, siya yung bukang bibig mo. Yung taong yan, kapag nakita ko yan, pag nakita ko yan, makakarinig sa akin yan. Kasi galit na galit ka eh. Tapos habang nag-scroll ka sa social media mo, biglang lumitaw yung kanyang picture, nakita ko na naman to. Tapos yan, naisip mo na naman. Nakita mo yung meditation dito? Then eventually, kapag nagkasalubong kayo, mag-aaway kayo. It's not because of her or him na minemeditate mo, it's because of you who meditated wrong things. Kaya be careful. Whatever you meditate, bababayan sa puso mo, yan ang magiging bukang bibig mo, at yun din yung magiging action mo. Amen? Sidetrack tayo. Kaya ang pangbababae, halimbawa sa mag-asawa, pambababae o ang panlalalaki, minemeditate yan. Alam niyo ho ba yun? Idadahilan ng mga may asawa na hindi, nangyari lang yun ng out of the blue, nabigla lang ako. No. Ang pambababae at panlalalaki, may meditation yan. Bumabayan sa kanilang puso at yun yung naging action nila. Okay? So be careful. Ano yung kailangan nating i-meditate? Word ni Lord. Let your actions and every word of the Lord, let your every moment, that's why the Lord is asking us, or should I say, I will be asking you to read your Bible, pray every day, because this is what will change us from glory to glory.
Kasi kapag nag-meditate ka ng salita ng Panginoon, in this way, you will be able to show people how good person you are. At dito nila makikita na, wow, itong taong to napakabait at napaka-considerate. May nagsabi na ba sa inyo na mabait kayo? Wala. Hindi, wag na. Baka mabisto tayo. Sasabihin ko sana magtaas ng kamay. Wag na. Pero alam nyo, kapag gustong-gusto kayo ng tao, yung parang, for short, yung parang gustong-gusto kayo ng boss ninyo kapag ikaw ay empleyado, tapos yung mga insecure sa inyo, galit na galit at sinisiraan kayo. Ayan. Sino na naka-experience ng gano'n? O, di ba? Di ba? Bakit nila ako kinainggitan? Ako yung lamang ay simpleng tao at ginagawa ko lang naman yung trabaho ko ng tama. Yung iba kasi po ay para umakyat sa ladder of success, at least in sa kanilang pagiging empleyado, para ma-promote ba, nang-aapak sila ng ibang tao. Alam niyo po, walang napopromote na walang tumatagal na tao na nandoon na nang-aapak ng ibang tao para lang umakyat. Marahil maging successful sila doon, pero tandaan ho natin, yung paraan na gano'n ay paraan ng demonyo. At yung paraan ng demonyo, laging may kapalit yan. Pero ang success na nanggagaling sa Panginoon, dahil ginagawa mo lamang yung kanyang kagustuhan, sabi sa Biblia, it adds no sorrow to it. The blessing of the Lord adds no sorrow to the people who's doing the will of the Lord. Amen. Yan. So every one of us must continue to meditate the Word of God and put it inside our mind always. Para yan ay bababa sa ating puso. Lagi nyo siyang i-meditate. Kaya kapag nasa hapagkainan kami, ang gustong-gusto kong kausap talaga si Mama Dang. Kasi mag-start siya ng, alam mo yun, sa book of ganito, ganyan, yan, mag-uusap na kami about the Bible. Which is a good thing. Though normal people pa rin naman kami, we talk about other things also. But the thing here is, kapag alam mong negative na, actually, kapag sa hapagkainan din, kapag medyo negative na rin yun na pag-uusapan, kina-cut off ko, oy, hindi na maganda yan, pinag-uusapan nyo na yung ibang tao. Oy, hindi na maganda yan, pangit na meditation na yan. Kasi meron kaming isang problema na isi-share ko lang. Kapag pangit ka, dapat mabait ka na, di ba? Natawa kayo, no? Hindi, ano lang, no offense. Alam naman natin kung maganda tayo, pogi tayo, o ano di ba? Hindi natin maano yan kasi hindi naman nagsisinungaling yung salamin. Pero alam mo, kapag pangit ka kasi, dapat mabait ka na eh. Itong isang taong to, ang pangit na nga, sama pa ng ugali. Okay? Tapos pinag-uusapan nila, whoops! Huwag niyong pag-usapan yan, hindi maganda yan, kako. Pinag-uusapan na natin yung ibang tao, hindi maganda yan. Minsan talaga natitrigger tayo sa mga ganitong tao di ba? Kung sino pa yung maganda, siya pa yung mabait. Pag maganda, pwede ka magsungit ng konti kasi alam mo, maganda ka eh. Natawa lang ako dun sa explanation nila. So, sorry Lord, sabi ko. Pero we cut off the conversation kasi hindi na maganda. Kasi part pa rin yun ang tinatawag nating meditation. Okay? So be very careful. Part of shining for the Lord is actually moving into the ways of God and living the word of the Lord. Ibig sabihin, nagiging walking Bible ka. Alam mo yung salita ng Panginoon at hindi ka nagko-compromise. Isa pa ito sa mga napag-usapan po natin, be a living example of the word of the Lord. Where? In your own house. Napag-usapan natin ito nung 3 weeks ago, if I'm not mistaken, Colossians chapter 3 verse 18 hanggang 25 regarding the family order. Kapag tatay ka, huwag mong gagawin yung trabaho ng nanay. Amen, mga tatay. Ang trabaho ng tatay,
protektahan ang pamilya, mag-provide sa family, at ito yung gagawin natin. Ano? Hindi tayo nakahilata lang sa bahay at naghihintay ng sweldo ni nanay. Mahiya naman tayo sa balat natin. Alam niyo ho ba na kapag ganun ang gagawin natin, nasisira yung family order. Pag nasira yung family order, yun yung titingnan ng mga anak ninyo. Tandaan ho natin mga magulang, hindi porke matatanda na yung anak nyo, hindi na kayo tinitingnan ng anak ninyo. Sinasabi ko nga kay Pastor at kay Mama Dang na I always look into them in many things. In many things. Kaya hindi ko sinasabi na matanda na ako, alam ko na yung ginagawa. I always look at them. Lalong-lalo na kapag discouraged ako. Kasi lagi ko silang tinatanong. One time, tinanong ko si Pastor John regarding this. Medyo na-discourage ako pa. Can you just, bigyan mo nga ako ng story ng kung paano kayo umahon ni Mama in this situation, etc. Magkukwento naman si Pastor John kasi madami siyang kwento. No? Then, I will be encouraged at that time. You see, parents, your children are always looking at you. Kung nagkamali man sila, i-correct nyo sila. Alam ho, pero mapupunta kayo dun sa sitwasyon ng hindi kayo rerespetuhin ng anak ninyo dahil hindi nyo ginagampanan yung sarili nyong panawagan bilang isang magulang. Kapag sa isang tatay, kapag hindi ka nagpro-provide, hindi mo ginagampanan yung pagiging tatay mo. Kapag sa isang nanay, wala kang ginawa kundi katak ng katak. Sermon ng sermon, ikaw pa yung namamalo. Anong mangyayari dito? Mali na yung family order eh. Napag-usapan na natin to nung nakaraang linggo. Listen to me. Disrespect can arise when a family member desires to take a role different from what God asked them to do. Meron ako isang kaibigan, dahil siya yung unang Kristiyano sa family niya. Nung minsan na bumisita ako sa kanya, nakikita ko parang binabastos niya na yung magulang niya na, hindi kasi yan dapat ganito yung gawin natin, ito yung desisyon natin, kaya parang siya na yung tatay. Sabi ko sa kanya, Tol, hindi maganda yan. Hindi maganda yan. Alam mo, ang nakikita ko, alam mo nga yung word, pero hindi mo nire-respeto ang magulang mo, sabi ko sa kanya. Hindi kasi kuya, hindi nila maintindihan. Ilang beses ko lang sinabi sa kanila na ganyan-ganyan. Sabihin mo ng maayos kasi tandaan mo mabuti. Sabi ko sa kanya, ikaw yung anak, tatay sila, nanay sila, magulang mo sila, respetuhin mo sila. Sige kuya, gagawin ko na lang. Ganyan. Ikaw niya sa akin. Yun yung mga gusto kong tao, nagpapakorek eh. Yun yung mga kaibigan ko, nagpapakorek. Yung mga hindi nagpapakorek, iniiwan ko. Ayaw pakorek, di bahala ka sa buhay mo. No? Ngayon ito, ganun din sasabihin ko po sa inyo. Do not take the role of other person in your household. Nagagampanan mo yung ibang parte na hindi naman yun yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Nag-build ka ng family mo, bilang isang tatay mag-provide ka. Bilang isang nanay, ikaw ang mag-organize ng family mo. Bilang isang anak, you do the chores. You follow the commands of your parents. Obey them. Kailan nawawala ang disrespect sa isang mga anak kapag ito ay naging pasuway? Sabi, umuwi ng ganitong oras, uuwi sila ng gabi na. O ano yung uso ngayon? Ngayon naman, ano yung uso ngayon sa mga kabataan? Sinabi matulog na, wala pa rin ibang ginawa kundi magganon. Pinatayan na nga ng wifi, sinindi naman yung kanilang roaming o yung kanilang pasaway talaga. No? Wala na magawa yung magulang. Diba? Pero oras kasi nagpapasaway tayo, doon nagkakaroon ng disrespect sa family. And when disrespect arises, nagkakaroon ng disruption inside the house. And question, are we shining for the Lord when we do such things? Sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon, mahal ko si Lord. No. You do it by action.
Hindi yung by words lang. Sinasabi natin, mahal natin si Lord, pero hindi natin ginagawa yung kagustuhan ng Panginoon. So, ayan po yan. If you want to shine for the Lord, meditate the Word. If you want to shine for the Lord, be a living example, at least inside your house. Number 3, if you want to shine for God, have a deep desire to serve others for the Lord. Ito yung tinatawag nating serving others. Paano ba mag-serve to others, Pastor? By means of charity. Alam naman natin yung charity, di ba? Anong ibig sabihin nito? James chapter 1 verse 27, pure and undefiled religion in the sight of God and the Father is this, to visit the orphans and the widows in their distress, and keep oneself unstained by the world. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay tumulong sa mga orphans at widows. Tumulong tayo sa may hirap, sa mga nangangailangan. Uulit-ulitin ko po, marahil nangangailangan tayo ngayon, pero meron pang mas may deep needs kaysa sa atin. In English ko na, ayan. Tandaan ho natin na kaya pa rin nating tumulong, kaya tumulong tayo sa mga may hirap. Kapag may namamalimos sa atin, bigyan natin sila kung ano yung pwede nating maiabot. Amen? Meron ho ba kayong barya? Wala kayong barya, papel na lang. Ibigay niyo ito sa mga mahihirap, na mga nangangailangan kapag may nakasalubong ho kayo. Kung wala man kayong tiwala sa kanila, kayo mismo ang pumila sa fast food at bigyan niyo sila ng makakain. Ang tawag dyan, charity. And you are actually shining for the Lord. Ulitin ko, kapag nagbigay kayo, siyempre hindi niyo lang sila bibigyan. Kahit pasimple lang kayo, kasi bumibelo pa lang tayo. Bumili kayo ng fast food, ibigay niyo sa kanila. Alam mo bang mahal ka ni Lord? Kasi sabi ni Lord sa akin, bigyan kita ng pagkain. Ito. Merong mga grateful na hahabulin kayo, sasabihin nila sa inyo na, salamat kuya, salamat sa. Kapag nagpasalamat sila, hawakan nyo sila. Gusto mo bang tanggapin si Jesus? Take that opportunity to share. Because when we be able to share the word of the Lord, of course, we are building the kingdom of God. At ginagawa natin yung binasa natin sa Matthew, na shining our light to the world. Amen? So, isa yan sa mga bagay. And lastly, ang pwede natin gawin is ministry. Katulad ng ginagawa ko po, ito ay ministry. I am doing this for the Lord, is teaching you the Word of God. I am deeply studying it so I can teach you the Word of God. Hindi lamang po ako tatayo dito ng impromptu lang. Hindi po, binibigyan ko po ng oras yan. Medyo madali na lang sa akin kasi lagi ako nagbabasa ng Biblia. Ngayon, how can we be a minister of the Lord? At ito yung pag-uusapan natin in the next coming weeks. Pag-uusapan natin, how can we glorify God by serving the Lord? Alam nyo ho na if we really love the Lord, hindi lang tayo uupo at makikinig sa salita ng Panginoon. Magiging example tayo sa bahay natin, una. Magiging example tayo saan? Sa ating pinagtatrabahuan. Madami ho bang empleyado sa atin? Magtaas mo pa kami mga empleyado? Ayan most of us are employee. You are to shine your light upon the workplace where you are at. Hindi naman kayo maglalakad doon na parang, holy ako. Hindi ganon. Tao ka pa din. Ibig ko lang sabihin dito, in your every decision, in your every word that comes out of your mouth. Ang pangit kasi ng mga sasabihin mo na Kristiyano ka, nag-attend ka sa presenter, pero kapag dating sa mga harap ng kaibigan mo, nakikiinom ka rin sa kanila, nakikimura ka rin sa kanila. Kapag pinag-uusapan kabastusan, nakikipagbastusan ka rin sa kanila. I mean, that's not Christian life. Ibig sabihin dito is, hindi naman sa, Pastor, kasi ganun na yung nakaugalian namin Alam niyo po, i-desire po natin change of heart.
Kasi kapag ang meditation po natin is all about the Word of God, our thinking will be changed. At ipanalangin natin na, Panginoon, baguhin mo ako. Baguhin mo yung pag-uugali ko. Baguhin mo yung attitude ko na ganito na ayaw ko. Meron tayong attitude na ayaw natin sa sarili natin, di ba? Meron ba kayo nun? Yung parang, ayoko yung ugali kong ganito. Nahihirapan kayo, sabihin nyo sa Panginoon, Lord, tulungan nyo ako mabago. Because the changes in our self is not done by ourselves. It is actually the Holy Spirit who enables us to be holy. Kaya hindi natin pwedeng ibigay yung credit sa atin na nagsimba ako ngayon kasi masipag ako. Masipag ako at ginawa ko ito talaga para sa Lord dahil sa kalakasan ko. Huwag nating iisipin yon. It is the conviction of the Holy Spirit in us that brings us here. It is the conviction of the Lord that brings us out of temptation. And always remember to give the credit back to whom? To Jesus. Lord, thank you at nasa simbahan ako ngayon. Thank you, Lord, for the conviction. Thank you, Lord, that I was able to do the work na kahit na hindi nakaharap ang boss ko, masigasig ko pa rin ginagawa yung trabaho ko ng buong puso. Kahit walang nakakakita sa akin kasi ginawa ko to para sa inyo, Lord. Kaya salamat, Banal na Espiritu, dahil ikaw ang nagbibigay ng conviction sa akin. Sasabihin naman ng iba, Pastor, hindi ko maramdaman yung ganon. Alam niyo po kung bakit hindi niyo maramdaman, ibig sabihin nun, kulang lang tayo sa salita ng Panginoon. Magbasa lang tayo ng salita ng Panginoon. Yun lang yun. Pastor, hindi ko kasi maintindihan ang salita ng Panginoon. Minsan kasi nalilito ako sa wordings. May mga ganun tao, nahihirapan talaga kapag nagbabasa. Ang sasabihin ko na lang po sa inyo, mag-stay kayo sa presensya ng Panginoon. Remember this, and I want you to keep this in your heart. Mag-play kayo ng worship song sa inyong mga cellphone. Okay, ulit-ulitin ko po, huwag na po kayo makikinig ng secular. Anong secular, Pastor? Halimbawa, yung kay Beyonce, yung kay Jay-Z, sino pa ba yung kay... Huwag na kayo makikinig niyan. Pastor, bakit? Kasi masaya naman. It's fun. No. Because all of those music are created to divert your feeling to the world. Kaya mag-ingat tayo. Pastor, yung Korean na lang, hindi ko naman naiintindihan. Hindi. Ibig ko sabihin dito, kasi tingnan nyo yung usong-uso sa atin yung mga Korean drama, di ba? Hindi ko maintindihan kung ano yung madrama na ngayong buhay, manunod pa kayo ng drama. Hindi ko maintindihan yun eh. Pero bahala kayo kung gusto nyong kilitiin yung emosyon nyo. Pero ang sinasabi ko lang po sa inyo dito, na huwag tayo mag-aksaya ng oras sa mga bagay na hindi makakatulong sa atin. Kumbaga, mas mainam na i-meditate na lang natin ang salita ng Panginoon para hindi tayo malihis ng daan. Uulitin ko, Matthew chapter 5 verse 16, Let your light shine before men in such a way that they may see the good works in you to glorify your Father who is in heaven. How so? By your changing your thinking and your ways, your decision, everything that comes out of your mouth must always be in line with the word of the Lord. Number 1 yon. Number 2, be a living example of the word inside your house. Ibig kong sabihin dito, huwag mong gagawin yung role ng nanay kapag ikaw ang tatay. Vice versa, gayon din sa mga anak. Ibig sabihin, basahin natin yan sa Colossians chapter 3 verse 18 hanggang 25 para hindi natin kalimutan yung ating role sa inside ng house. And lastly, desire to serve others by charity or by doing ministry. Pastor, ano pa ba yung ministry pwede natin gawin? Ikaw po, pastor, hindi naman po ako pwede magpastor kasi ikaw ng pastor. Meron pa po tayong mga ministry na pwede natin gawin dito. Kailangan ho lang natin maging available. Kasi pag available po kayo, of course, we will place you into some ministry that where you are called to. Okay, wag po natin kakalimutan na serving the Lord is the best thing that we could do while we are living here on earth. And in this way, we are shining our light to the world. Amen?
Amen po ba? Sige po, lahat po tayo makatayo sa presensya ng Panginoon. Huwag po natin kakalimutan na gawin natin ang ating kanya-kanya nating panawagan para hindi po tayo mawala sa kalooban ng Panginoon. And I will tell you once again, the Lord desires to bless all of us. But God cannot bless us when we are not prepared in our hearts. And the only way we could prepare our hearts in receiving the blessing of the Lord, blessing in all aspect, hindi lamang sa pera, kundi sa healthy body, intact family, influence, and everything else in this life. We must meditate on the word of the Lord para ito yung magiging basehan ng lahat ng ating action. And today, let's just give the Lord our surrender. Sabihin natin sa Panginoon, sige po, lahat tayo makapagmanalangin. Panginoon, lahat ng aking buhay ay ibibigay ko po sa inyo. As an act of surrender, O Lord God, I offer to you my life once again. Ulitin ko po, Panginoon, it is no longer I that lives, but you live in me, Jesus. That's why today, Lord God, tulungan niyo po ako mag-meditate ng word. Tulungan niyo rin po ako, Panginoon, na gampanan ang aking panawagan sa loob ng aking pamilya at hindi po ako malihis ng daan. Tulungan niyo rin po ako, Panginoon, na magkaroon ng desire na tumulong sa mga mahihirap at maging parte ng ministry. Pagpalain niyo po ako, Panginoon, at naway pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aking buong buhay. Lord, we offer everything into your hands. We give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.